Hello mga kakusina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert or kakanin recipe na baka hindi mo pa nagagawa or nasusubukan sa iyong kusina, kaya't panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. So una, meron po tayo ditong square na microwavable tub, tapos nilagyan ko lang po iyan ng tigda 2 piraso ng cake bars. So ito po ay natira na lang dito sa aking ref. Nasa sa inyo na yon kung ano yung gagamitin ninyo. Tapos kapag nailagay nyo na po yan dyan, i-flatten lang natin to kapag na-flatten na natin yan. At ganito na po yung kanyang itsura. Set aside bago gawin na po natin yung next procedure. Habang nakaset aside yung cake bars na niready natin kanina sa isang kaserola, maglagay lang po tayo dito ng 2 cups of water. Kapag nailagay na yung water dito sa ating kaserola, sundan lang po natin ito ng isang sachet or 24 grams ng jelly powder. So yung pinili ko po ay kulay red para appealing din siya kapag ipepresent na natin to or ilalagay na natin siya sa ating mesa. Kapag nailagay na natin yung ating 24 grams ng jelly powder, nilagyan ko din po ito ng 2 kutsara ng asukal. At siguraduhin natin na natunaw ng maigi yung mga dry ingredients na inilagay natin dito bago pwede na po nating buksan yung apoy sa ating kalan over medium to low heat at lulutuin lang po natin yung ating red jelly hanggang sa makita natin na kumukulo na yung ating mixture. So habang hinihintay natin kumulo yung ating jelly mixture, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. Kung meron din po kayong Instagram, paki-follow na rin ako doon, Kusina ni Angel. And kung gusto nyong matuto pa ng iba pang mga recipes o kaya naman gusto niyo rin mag-share ng mga niluluto ninyo everyday, pwede kayong sumali sa ating Facebook group. Andyan lang po yan sa ating Facebook page. At ayan na nga mga kakasina, kapag kumulo na po yung ating red jelly mixture, pwede na po nating i-off yung apoy sa ating kalan at isalin lang natin to dito sa ating lagayan. Kapag naisalin na natin to dito, hintayin natin yung mag-set at mag-firm bago gawin na po natin yung ating cream mixture. Habang hinihintay po natin na mag-set or mag-firm yung ating red jelly, sa isang kasirola, pag sumasamahin po natin ang mga ingredients. Naglagay tayo dito ng ½ cup ng cornstarch. Maglagay na rin tayo dyan ng 1/4 cup na glutinous rice flour. After po natin mailagay yung ating dry ingredients, haluin lang muna natin ito hanggang sa mag-combine and then tutunawin po natin ito sa evaporated milk. So una, naglagay muna tayo dyan ng konting evaporated milk dahil hahaluin po natin ng maigi yung ating dry ingredients para sure tayo na hindi siya namumuo sa bottom ng ating pan. After natin yan mahalo at natunaw na yung ating dry ingredients, isunod na natin yung natitira pa nating evaporated milk. So in total, gumamit po tayo dito ng evaporated milk na 2 lata na merong tig 370 ml. Kapag nailagay na natin lahat yung ating evaporated milk, maglagay na rin tayo dito ng 390 grams ng condensed milk. Haluin lang din natin ito ng maigi at sundan na rin ng ½ teaspoon ng vanilla essence or vanilla extract. After adding at mixing ng mga ingredients na inilagay natin dito sa ating kasirola, pwede na po nating buksan yung apoy sa ating kalan over medium to low heat at lulutuin po natin yung ating mixture hanggang sa makita natin na medyo kumakapal na yung consistency nito. Ayan, so dapat mga kakusina habang niluluto nyo yan ay continuous po natin tong hinahalo para hindi siya masunog or manikit lang doon sa bottom ng ating pan. At ayan na nga mga kakasina, kapag nakuha na po natin yung ganitong consistency, pwede na po tayong mag-assemble ng ating recipe for today. So ito na yung sinet aside natin kanina na lagayan na merong cake bars. Nilagyan ko lang po iyan ng niluto natin na cream mixture. Konti lang muna yung inilagay ko. After natin yan dyan mailagay, ito naman po yung niluto natin kanina na red jelly. So maglagay lang tayo dyan kahit ilang piraso. Kapag nailagay na yung red jelly, sundan lang po natin ulit ito ng cream mixture na niluto natin kanina, tapos i-flatten lang natin yung ibabaw. Kapag na-flatten na natin yung ibabaw, maglagay na tayo nung natitira pa natin na red jellies. Tapos kapag na-assemble na natin yan ng ganito, pwede na po tayo dyang maggadgad ng keso at palamigin lang muna natin ito. Kapag lumamig na po yan mga kakusina, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating easy dessert recipe. Long creamy, grabe. At ayan na mga kakasina, tapos na naman po ang ating easy dessert recipe na
Christmas cream cake. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button, click mo na yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. At kung isa ka din pala sa dessert lover, say hi Angel sa ating comment box section. Yan lang mga kakusina. Thanks for watching and enjoy this video. Hello mga kakusina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel. And for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert or kakaning recipe na baka hindi mo pa nagagawa or nasusubukan sa iyong kusina, kaya't panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. So una, sa isang lagayan or sa isang lianera, naglagay po ako dito ng 4 tablespoon ng sugar and then buksan lang po natin yung apoy sa pinakamahina dahil lulutuin natin or ika-caramelize natin yung ating sugar. Kapag nag-caramelize na po iyan, gawin na po natin yung next procedure. After po natin makaramelize yung sugar doon sa ating lianera, dito sa ating kasirola, maglalagay na muna tayo dito ng half cup nitong cornstarch. Take note po na hindi pa nakabukas yung apoy sa ating kalan. After adding ng ating cornstarch, maglagay na rin tayo dito ng 1/4 cup nitong glutinous rice flour. Haluin lang po muna natin ito para mag-combine yung dry ingredients na inilagay natin. After noon, tutunawin po natin yung dry ingredients sa ating evaporated milk. At 2 batch ko po siya isasalin para hindi ako mahirapan kapag hinalo ko na or tutunawin yung ating cornstarch pati yung ating glutinous rice flour. Ayan, kung mapapansin niyo, mahirap haluin ito lalo na pag biglaan yung paglagay ng tubig or nung ating evaporated milk. Ayan, so make sure na natunaw na maigi yung ating dry ingredients. After nun, ilagay na natin yung natitira pa na evaporated milk. So, in total, 2 cans of evaporated milk yung ginamit natin na meron tig 370 ml. After adding ng ating evaporated milk, maglagay na rin tayo dito ng isang lata ng condensed milk na merong 390 grams. Tapos, syempre, sisimutin po natin to. Maglagay na rin po tayo dito ng konting vanilla essence. At hahaluin po natin ng maigi yung ating mixture kapag napagsama-sama na po natin ito dito sa ating kaserola. And take note na hindi pa po nakabukas yung apoy sa ating kalan kasi kailangan ay natunaw na maigi yung dry ingredients bago po natin bubuksan yung apoy sa ating kalan. Yan. And tamang-tama lang din na habang niluluto natin to ay lumalamig na or nagsiset na yung kinaramelize nating sugar kanina. Yan. Kapag nahalo na po natin to ng maigi at natunaw na yung dry ingredients, pwede na po natin buksan yung apoy sa ating kalan. Yan. So, lulutuin po natin yung ating mixture sa medium to low heat. Tapos, continuous po natin tong hahaluin para hindi namumuo yung ating mixture sa bottom ng ating pan. And maya-maya po mapapansin niyo na medyo kumakapal na yung consistency ng ating mixture. So, habang hinahalo ko to at hinihintay na makuha yung ating mixture or yung tamang consistency, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. Kung meron din po kayong Instagram, paki-follow na rin ako doon, Kusina ni Angel. And kung gusto niyo matuto pa ng iba pang mga recipes o kaya naman gusto niyo ring mag-share ng mga niluluto ninyo everyday, pwede po kayong sumali sa ating Facebook group. Andyan lang po yan sa ating Facebook page. So, lulutuin ko lang ito mga kakusina, tapos mamaya po, papakita ko sa inyo kung ano yung tamang consistency. And yes mga kakusina, kaya po pala medium to low heat lamang yung ginagamit nating apoy dito sa ating pagluluto ng ating mixture para po maiwasan na mahilaw yung ating glutinous rice flour pati yung ating cornstarch. Kasi gusto natin yan ay maluto ng husto dito sa ating mixture. Kasi pag hilaw yan, para siyang magaspang-gaspang. Yan. So, unti-unti, kapag napansin niyo na medyo parang may namumuo ng mixture dyan sa ating kaserola, pwede na po nating mas hinaan pa yung apoy dahil mabilis na po itong magsiset or mag-firm. And kapag nakuha na natin yung tamang consistency, direct po natin itong isasalin agad-agad doon sa kinaramelize natin kaninang sugar.
At ayan na nga mga kakusina, kapag nakuha na po natin yung ganitong consistency, pwede na po natin i-off yung apoy sa ating kalan at isali na po natin ito agad-agad doon sa ating molder na kinaramelize natin kanina ng sugar. Ayan, so salin lang po natin ito dito directly sa ating molder. At kapag naisali na po natin to dito, hintayin lang po natin yung lumamig at mag-firm, and then after po noon, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating easy dessert or kakanin recipe. At ayan na nga mga kakusina, kapag nag-set na po iyan, ayan siya, o lumamig na siya. Tapos makikita ninyo na magme-melt yung kinaramelize nating sugar. Kaya lang, based observation and based sa final ano niya, ayan, para siyang nag-crack dyan. Pero ita-transfer ko pa rin to sa plato. Tapos, pwede na po natin tong i-enjoy. Ayan mga kakusina, ganyan yung kanyang itsura pag na-flip. And yun na nga, humiwalay na yung isa. Ayan, so jiggly kasi yung nagawa natin. And ang creamy niya, tignan nyo, pagka hinihiwa ko, diba, nakikita nyo yun. So, kahit ganyan yan, masarap pa din. At ayan na nga mga kakusina, tapos na po ang ating creamy caramelized pudding. Kung nagustuhan niyo po yung ating video, please like and share this video. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button. Click nyo na yung notification bell, click all para lagi kayong updated sa bawat ina-upload kong mga videos. Yan lang mga kakusina! Thanks for watching and enjoy this video!